Yan ang naging issue noon ni Wally Bayola sa kanyang sex scandal at pagkatanggal sa Itbulaga. Ano-ano ang naging kaparaanan niya maging ng mga taong nakapalibot sa kanya upang siya ay makabalik sa industriya. Ngunit sino nga ba si Wally Bayola? Si Wally Bayola ay nagsimula sa simpleng buhay. Nagtatrabaho bilang storekeeper, host sa Sinaloa Bar, miyembro ng banda at komedyante sa comedy bar. Doon siya na-discovery, kaya naimbitahan siyang maging host ng Itbulaga noong 3 ng Mayo 2002 ang kanyang kaarawan. Sa Itbulaga, nakilala siya bilang isang mahusay na komedyante, lalo na sa kanyang mga karakter sa segment na One for All for One, kung saan kasama niya sina Jose Manalo at Paolo Ballesteros bilang Jowa Pao. Ang One for All for One ay isang segment kung saan bumibisita si Wally at ang kanyang mga kasama sa iba't ibang barangay para magatid ng tulong at saya sa mga tao. Dito lumutang ang kanyang comedic talent at malapit siya sa puso ng mga manonood. Ang programang ito ay rated SPG, istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kinakailangan. May mga tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na maaaring hindi angkop sa mga bata. Si Wally Bayola ay may legal na pamilya nang mangyari ang kanyang issue. Mayroon siyang asawa na nagngangalang Riza Ruen at ayon sa aking pananaliksik, sila ay naging mag-asawa noong 10 ng Abril taong 1995. Noong lumabas ang kanyang issue, iniulat na nanatiling tumatayo sa tabi niya si Riza. At sa sariling pahayag ni Wally, may mga anak siyang iba't ibang edad. 1 lalaki at 4 na babae. Talakayin natin kung ano ang naging epekto ng isyong ito sa pamilya ni Wally Bayola. Ayon mismo kay Riza, bago pa lumabas ang video scandal, alam niya na ang namamagitan sa dalawa. Iniulat niya rin na hindi niya tinapos ang kanilang relasyon noon na isang indikasyon na pinili ni Riza na magsuporta kay Wally. Kahit siya mismo ay naging biktima ng pakikiapid ni Yosh Rivera kay Wally Bayola, mas pinili niyang kausapin ang dalawa, bigyan ng pangaral at magpatawad sa mga kasalanang nagawa sa kanya. Ayon sa mga pahayag, may talaring emosyonal na epekto iyon kay Wally kung saan inamin niya na nagkaroon siya ng ideya na magpatiwakal na lamang matapos kumalat ang video. Noong 2013, naging sentro ng kontrobersiya si Wally Bayola dahil sa pagkalat ng kanyang sex video kasama ang dancer ng EB Babes. Dahil sa bigat ng issue at sa naging reaksyon ng publiko, pansamantalang nawala si Wally Bayola sa noontime show na Itbulaga at sa kanyang ibang proyekto. Ito ay may tuturing nating malaking dagok hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi maging sa kanyang career. Dahil alam naman natin na siya ay matagal ng kabahagi ng noontime show at ng mga komedya sa telebisyon. Ano nga ba ang mga hakbang at kaparaanan na isinagawa ni Wally Bayola at ng mga taong nakapalibot sa kanya para sa kanyang pagbabalik? Una ay pansamantalang paglayo at pagtahimik. Matapos na pumutok ang issue ni Wally Bayola, kusa muna siyang lumayo sa publiko. Hindi agad siya nabigay ng mga pahayag bilang respeto na rin sa mga taong nasangkot at upang hindi na mas lumaki pa ang kontrobersiya. Ang pag-urong na ito o pagtalikod ay naging daan upang humupa ang mainit na opinyon ng publiko tungkol sa nangyari o mga napanood nila. Pangalawa, pag-ako ng pagkakamali at paghingi ng tawad. Makalipas ang halos 1 taon, muling humarap sa publiko si Wally Bayola. Sa kanyang paglabas sa national television, diretso niyang inako ang kanyang pagkakamali at nagbigay ng taus-pusong paghingi ng tawad. Pangatlo ay nakatanggap siya ng suporta mula sa Itbulaga family.
Malaki ang papel ng mga Dabbercads, lalo na ng mga co-hosts na sina Vic Soto, Jose Manalo at Paulo Balestero. Hindi man agad siya ibinalik, hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kasama sa show. Nagbigay sila ng moral support sa likod ng kamera, lalo na nang magkasakit ng leukemia ang isang anak na babae ni Wally Bayola na si Rian. Nang bumalik siya, malinaw na tanggap siya ng buong Itbulaga family at ito ay nakatulong upang tanggapin din siya ng mas marami pang manonood. Pagbalik niya sa Itbulaga, naging mas mahinahon, mas profesional at mas dedikado si Wally sa kanyang trabaho. Pinatunayan niyang kaya niya maging mabuting ehemplo sa kabila ng pagkakaroon ng mabigat na pagkakasala at unti-unti niyang nabawi ang diwala ng publiko sa pamamagitan ng consistent na magandang performance, tamang pag-uugali at mas mahusay na pakikipagtrabaho. Ang pagbabalik ni Wally Bayola sa telebisyon ay hindi naging madali, pero kahit gayon pa man, unti-unti siyang tinanggap ng publiko. Marahil hindi lamang sa kanyang pagsisisi, kundi na rin sa tunay na pinakita niyang pagbabago. Nang makabalik si Wally sa Itbulaga, marami ang nagduda kung muling bubuhos ang suporta ng mga tao para sa kanya. Ngunit hindi niya sinayang ang pagkakataon. Tahimik siya nagtrabaho, naging mas profesional at pinakita na karapat-dapat siyang bigyan ng second chance. Isang malaking bahagi ng kanyang pag-redeem sa publiko ay ang pagpasok niya sa Kalye-serye, ang pinomenong minahal ng buong bansa. Kasama sina Alden, May Mendoza at Joa Pao. Muling nakita ng mga manonood ang masayang komedyante at totoo niyang personalidad. Maraming Pilipino ang naniniwalang ang isang taong marunong umako ng pagkakamali at magsikap magbago ay dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. At nakita ito ng publiko kay Wally. Ang pagiging consistent niya sa magandang performance at tamang pag-uugali ay nagpatunay na seryoso siyang magbago. Sa huli, pinakita ni Wally Bayola na kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan ng isang tao, posible pa rin itong makabangon. Ang pagtanggap sa kanya ng publiko ay hindi lamang regalo. Ito rin ang tunay na pagbabago sa kanyang sarili. Muli, ako si Rachel Makilan at ito ang huling bahagi ng aming presentasyon. Maraming salamat po. Kahit anong mangyari, nandito lang kami ng mga anak niya, to support him all the way. Mahal namin siya. Kahit sino pa man, kahit ano pa man siya, mahal namin